Tim Chu. Tinanong po si Tim Chu, ano masasabi niya na siya yung B-side, no? Wala namang sabi ni Tim Chu, wala siyang pakialam sa kung siya yung B-side. Si Turman naman talaga. Talaga naman sikat si Turman di ba? Kung siya yung B-side, yung mga hindi po alam kung ano yung A-side at B-side, usually ito po yung sa negotiation, no? Para lang po sa kalaman ng lahat, lagi pong may A-side at B-side yan, no? Kahit po, kasi ang tinatanong nila, ano masasabi mo na ikaw yung champion pero B-side ka, si Turman yung A-side. Yung pong A-side, siya po yung nagpapasya sa mga negosasyon. Kahit maliliit na bagay, nagkakaroon ka ng psychological advantage doon Una ka sa billing, Turman versus Tim Chu. Tapos una ka ikaw yung huling lalabas, no? Yung mga ganun. Pero siguro sa lalabas hindi dahil champion si Tim Chu. Pati yung mga gloves na susutin, yan, lahat yan. Ganyan po yung no, at saka syempre mas malaki ang kita mo. Kung pay-per-view yan, no, malamang 55-45, 60-40, laging pabor sa laging pabor sa A-side ang lahat ng negotiation, no? Sa kay Naoya Inoue, kung maunawaan nyo, siya po lahat yan. Pati po sila po ang nagpapasya sa judges. Kasi kung ayaw mo, parang gano'n yan. Kung ayaw mo, di hanap kami na ibang laban. Mapipilitan ka dahil hindi ka sikat. Karamihan sa A-side, sila yung sikat. Okay? Kaya sila Pacquiao tsaka si Mayweather, sila lagi yung A-side. Naranasan niya ni Turman na maging B-side doon kay Pacquiao for the first time. Kasi lagi A-side si Turman Okay, wala naman daw pakialam si Tim Chu. Ang gusto niya lang laban ng laban, no? Sabi niya nga, wala na raw yung mga old school na boxers, no, na multiple times na lumalaban. Siya na yata raw yung pinaka maraming laban nung nakaraang taon kasi nakatatlo si Tim Chu. Tatlong laban niya na big fight nung last year 2023. Kaya etong laban na to ni Tim Chu at saka ni Turman. Ito po yung kauna-unahang yung initial na boxing event ng Amazon Prime. So wala pa po silang boxing event ngayon pa lang po kasi sinamantala ng Amazon yung pagkawala ng Showtime. Wala na kasi yung Showtime So yung dating nagpapalabas sa Showtime tong PBC mukhang kinontrata nitong Amazon Prime na yung mga doon na magpalabas kasi yung top rank sa ESPN siya no, kanya-kanya network din. Okay. Ang revelasyon dito, tama pala yung una natin binalita, no? Na yung gustong labanan ni Crawford, itong si Tim Chu, akala natin chismis lang yun sa Amerika. Pero inamin po ni Tim Chu na under negotiation na sila ni Crawford, no? Para sa labanan sa 154. Pero nauna po tong offer ng laban kay Turman. Kaya ako sa tingin ko ito yung susi, no? Alam na natin si Tim Chu, malakas na bata yan, no? Knockout artist, bugbog si bugbog si ang nakilala yan dahil partner yan ni Pacquiao. Ikalawa, yung tinalo niya, yung tumalo kay Pacquiao, yung Australiano, ano na ang pangalan nun? Yun, binugbog ni Tim Chu. Tapos syempre, sa Amerika, wala pa siyang malaking laban. Ito po yung kauna-unahan. Makikilala po siya niyan, no? Si Jeff Horn. So makikilala po to si Tim Chu na siya po yung siya yung future superstar. Kasi
kailangan natin ng mga future superstar na hindi natatakot eh. Lahat gustong labanan eh. Ay ang problema, pag binugbog niya si Turman, si Turman oh, malaki siguro offer kay Turman no kasi putya si Team Chu. O kaya iniisip siguro ni Turman na kaya niyang ano no, gulangan to si Team Chu. Dadaanin niya sa gulang, alam niyo naman. Eh kaya lang minsan mahirap. Si Turman po sa mga hindi po nakakalam, mas sikat pa po siya noong araw, few years back. Siya po yung pinakasikat sa welterweight. Hindi po si Spence, hindi po si Crawford, no? Nung time nga na yon, gustong-gusto siyang labanan ni Spence. Pero hindi siya nilabanan. Kaya nung nabatad po yung pagkakataon, yung si Spence na po yung champion, kahit alam na alam ni Spence na kaya niyang talunin si Turman, hindi niya po binigyan ng pagkakataon. Yun ang malaking pagkakamali ni Spence eh. Ang laki sana ng laban nun, no? 'Di ba? Malaki sana ang pera yun. Kaso, inuna niya yung paghiganti. Nung siya na yung may chance na siya na yung champion at si Turman natalo kay Pacquiao, eh pwede niya naman talagang talunin si Turman. Mga panghinayang. Di kung galit ka kay Turman, di bugbugin mo sa ring, di ba? Hindi mo ako binigyan ng chance noon. Hindi rin kita bibigyan ng chance ngayon. Oh, ngayon nagtataka nga ako kay Turman eh. Ang lakas niya ni Team Q eh. Nagtataka nga ako bakit lalaban siya sa mas bata eh. Baka kailangan na ng pera. O kaya malaki offer na Amazon Prime. Di ba? Kasi initial offering sila eh. Oh, anyways, mukhang maganda naman dahil pare-pareho na silang PBC. Baka gusto rin po ni Team Q na labanan din si Errol Spence, Terence Crawford at saka siyempre si Canelo Alvarez. Okay, yan lang po ang ating mga topic para sa umagang ito. Pwede na po kayong magtanong. Yan. Parang si Crawford ayaw labanan si Boots. O iwas-iwas din eh. Ayun na nga, talagang ganun eh. Meron talagang mga kaya si Crawford wala, hindi siya naging mali yung pananaw nila. Mali yung naging formula nila ng ng pagkita eh. Akala nila yung zero loss lang sapat na eh. Hindi nila alam po siya marketing, no? Pati yung zero loss ni Mayweather, ginamit niya lang yan para sa marketing eh. Boss Bad, comment, tanong, magpakape. Parang MP pang sumisira sa kanya, walang support. Ba't naman po kinakailangan suportan? Hindi naman, wala naman pong hinihingi support si Casimero. Masyado nyo lang pong ini-involve lahat eh. May buhay po si Casimero, meron po siyang promoter. Huwag nyo na pong ini-involve nyo kasi masyado po kayo apektado ng mga paninira kay Casimero. Hindi po nasisira karir ni Casimero. Ang katotohanan po, wala po nasisirang karir. Si Naoya Inoue lang po ang champion, no? Si Casimero matagal na pong hindi natatalo. Hindi po nabawi sa kanya yung championship dahil natalo siya. Hindi po siya natalo, hindi po niya natalo yung championship niya. Po sa kanya sa teknikalidad. Ngayon meron na po siya nung panahon na wala pa po siyang promoter. Ngayong may promoter na po siya. Okay na po ang buhay niya. Kuya Badong, kawawa naman si Maukas. Vlogs niya, SMB versus Ginebra, tapos dalawa lang umakyat, naghikab pa.
O yung umakyat, naghikab pa. Tapos, napapakit. Zoom meeting mo, Doc. Napanood ko debate niyo ni Poknat, reference si Tino Trinidad. Dami ko tawa. Magandang upuan dyan sa Rocks Boss, yung folding at tungkod na folding. Ano bang folding na upuan at tungkod na folding? Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niyo. Rocks. Dyan, sa loob. Bibili ka pa. Marami na maupuan dito. Boss Bad, sutuban ng matras si Tapales at nagdemand ng 500K. Alam niyo, wala naman po sinabi na ganun yung yung promoter eh. Ang pagkakaunawa, lahat po 'yan haka-haka na lang po ng mga vlogger. Ang pagkakaintindi ko nung pinanood ko po yung promoter ni Quadrolas, parang akala niya yung kasi nababalitaan niya eh. Siguro nababalitaan niya yung social media. Naputok na yung Marlon Tapales versus Quadrolas, di ba? Akala niya ganun ang sitwasyon na gusto rin nung kabila. Wala pala. Natatawa siya kasi parang yung nadala siya ng mga bali-balita na nakukuha rito. Yung pala, hindi naman. Wala naman palang balak ilaban kagad si Tapales ng kanyang promoter. Yun, kung tama yung English translation, at saka pagkakaintindi ko kung tama rin.